Typhoon na si Nika, nasa vicinity na ng Etiage, Isabela. At Tropical Cyclone Wind Signal number 4, nakataas pa rin sa area ng Isabela. Inaasahan ang Tropical Cyclone Wind Signal abot pa rin hanggang dito sa Metro Manila. Ating tatalakayin yan. At posibleng tatawagin sa local name na Bagyong Ophel, inaasahang papasok na raw ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw o umaga. At mukhang hahabol pa itong si Manny na posibleng magiging si Pepito. At inaasahang violent o torrential rains mararamdaman sa Northern Luzon area. Ilang bahagi ng Central Luzon, pababa ng bandang Bulacan area, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 11, 2024. Ang oras sa ating boss ng tanghali, alas 12, just na ng tanghaling tapa. Halos suspendido ang karamihan sa mga klase sa buong bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon area. Dahil na rin sa dinikler ito ng mga opisyales at mga local government unit agencies at mga agencies rather, pero supposed to be dapat inaral maigi. Para sa akin kasi hindi naman masyado matinding apektado ang Metro Manila at Calabarzon. Ipaliwanag na natin yan na makilang beses kung bakit Northern Luzon lang dapat ang maaring totally magsususpend ng klase. Dahil nga po sa mas matindi ang magiging epekto sa kanila ni Bagyong Nika. Hindi kagaya dito sa bahagi nga ng pababa ng Metro Manila at Calabarzon area na hindi masyado natin mararamdaman. Gaya na aking report since ng mga nakadalawang araw pa na kahit maglandfall yan dito, hindi natin inaasahan talaga na mas mararamdaman ang epekto ni Bagyong Nika sa Metro Manila at sa pababa na yan ng Calabarzon at Southern Luzon. Papaliwanag ulit natin kung bakit. Kasi maraming mga Pilipino ay nagtataka pa rin na despite na nakataas Tropical Cyclone Wind Signal, wala naman daw ulan at maaraw sa kanila. Yan ay ating uling ipapaliwanag for the end time mga folks. As of 12:10 a.m. Ngayong tanghali ay nasa mahigit 125 o to be exact 127 lightning strikes ang nadedetect ngayon ng aking lightning detection system, especially kung saan naglandfall itong si Typhoon Nika yan sa bahagi ng Cagayan Valley kasama na ang Isabela. At mula sa baybayin nito, umaabot sa bahagi ng po ng Cagayan Valley ang mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga pagbugso ng mga pagkulog at piglat kasabay ng napakadelikadong gusty winds at storm wind na nararamdaman ngayon sa Isabela, especially sa mga taga Santiago at Etiage, Isabela. Ingat po mga kabayan dahil aabot pa sa mahigit 85 km/h ang storm wind ninyo dyan. So mag-iingat po. Kahit na bahagya itong mababawasan ang lakas ni Bagyong Nika dahil nasa landmass na ito ng kalupaan ng Northern Luzon. Ingat pa rin. Huwag pa rin i-underestimate dahil kahit mabot pa ng 60 to 670 km/h, delikado pa rin yun dahil malakas pa rin makakapagpalipad dyan ng mga puno o magpabuwal. Lalo na ng mga possible landslides. So, ingat po sa mga kababayan natin. Kung maaari, lumayo muna sa malapit sa mga mabubulunduking area para na rin iwas aberya. Sa ating Doppler radar imagery, courtesy o Pag-asa, medyo nagloloko yung Doppler radar nila. Hindi diretso ang sequence. Lumalabas parang every 30 minutes yung update ng Doppler radar imagery. So, hindi natin masyado masundan. Bagamat nag-framing animation pa rin siya, makikita ninyo dito ang pinakasentro at makikita yung violent and torrential rains na nararanasan na ngayon dyan sa bandang Santiago, kasama na ang bahagi ng Ilagan, hanggang dito sa bahagi ng Aurora Region, yan, hanggang dito sa parte pa rin ng bandang Mountain Province, umaabot na rin po yung range ng malakas na ulan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan at
Despite na nagloloko yung Doppler radar, makita naman natin ang apektado na matitining pag-ulan, lalo na dito sa Kasiguran Aurora, Ginapige, hanggang Palanan, Isabela. Ingat po at asahan, matataas sa storm wind dyan. At maaaring umabot na sa mahigit 4 meters ang tindi ng storm surge dyan sa baybayin. So ingat po sa mga kababayan natin. Despite na nasa bandang Santiago na ang pinakasentro ni Bagyong Nika. So ayon sa ating thunderstorm advisory, courtesy o pag-asa pa rin na automated na nagde-data feed, dito sa Metro Manila ay asahan ang mga moderate and heavy rain showers na po at may mga pagtulog at pagkidlat. Mula Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, papasok na yan ng Metro Manila. Pero asahan ha, inuulit ko, hindi na yan magiging sintindi ng nararanasan natin kay Bagyong Christine. Dahil yung upper right quadrant nga po niya ay nandyan lamang sa may bandang extreme Northern Luzon o Northern Luzon, dyan nila mas mararamdaman yung epekto niyan. Dito sa bahagi natin sa Katimugan, bandang Metro Manila pababa, hindi na po masyado talaga dahil na napakahina ang bahagi na yan ng lower left quadrant ng bagyo. Sobrang hina. Kaya magkaroon man ng mga pagbuso, mga at least mga hanggang 62 to 64 kilometers per hour ang gusty winds na mararamdaman natin sa Metro Manila. So medyo ingat pa rin kahit papano. Pero yung mga pag-ulan, magbugso man yan, pero titigil-tigil din kaagad yan. So yun po ang asahan natin dito sa Metro Manila. Kasama na ilang bahagi nga po ng Central Luzon area. So mula Central Luzon, kasama ng Metro Manila, pababa na yan, dyan sa bahagi ng silangan ng Quezon Province. Mula Tagkayawan na po yan, Lopez, hanggang Bacalelon. So hindi ko alam paano ang tamang bigkas sa Bacalelon, sa bahagi pa rin ng Quezon Province po yan. Kasama na ang General Luna at Katanawan. Persist ito within 2 hours, so magkaroon man ng pagbuso. Pero again, hindi po yan magiging din ng mararamdaman natin. Hindi gaya sa mga taga-Northern Luzon na mas masungit talaga at mas matitindi ang mga pagbugso ng hangin ang mas mararamdaman nila dyan. Dahil medyo sinaswerte nga po tayo dahil yung position ng bagyo, yung pinaka-upper quadrant nito lalo na, ay hindi nakatutok dito sa may bandang southwest. So medyo sinuwerte lang tayo ng konti. So ulitin, ipapaliwanag ko yun mamaya. Ano yung ano ba yung tinatawag natin na quadrant ng surface ng bagyo. Para mas maintindihan natin mga kababayan na which is hindi yan naririnig natin sa mga ibang mga weather vloggers at lalo na sa official agency natin gaya ni Pag-asa. Kasi maraming mga Pilipino nagtatanong, bakit dito hindi naman umuulan na araw? Tapos doon sa Hilaga, grabe ang bugso daw nila doon. So, ipapaliwanag uli natin yan para mas maintindihan natin. Sa kasalukuyang conditions, gale force winds ngayon ang umiiral sa amin, naglalaro 74 km per hour. So, malakas pa ha, lumalagpas pa ng 65 km per hour. Dito yan sa amin sa Caloocan at bugsong umaabot ng 93 km per hour. So, pasok ito sa tropical storm category kung ibabase natin sa tropical cyclone. Pero outer gale wind yan, so asahan pa rin natin. Dahil nga po nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Metro Manila. Kaya again, kitang-kita natin sa real time mula na mismo sa aking aparato sa Caloocan. Kaya po nakataas sa warning na tropical cyclone wind signal number 1 pa rin ang Metro Manila. Dahil makakaranas pa rin tayo ng mga gusty winds, gaya na lamang nito na umaabot ng mahigit 60 o umaabot pa ng lagpas 70 km per hour ang ating maximum sustained wind sa Metro Manila. Gaya na lamang sa mismong aparato ko na nag-indicate na nga siya na gale force winds. Kaya kung titingnan niyo sa akin satellite imagery, sa akin non-official tropical cyclone wind SWAT range, abot tayo sa Metro Manila nasa tropical cyclone wind signal number 1 po. Maganda na rin yan dahil yung warning na yan, magsisilbing babala lang naman yan na pasok pa rin tayo sa tropical cyclone warning, which is eto nga po, nakakaranas tayo ng gale force winds sa Metro Manila, ayon na rin yan mismo sa aking weather station. So, self-explanatory na po yan. Dahil mismong aparato ko na po ang nagsasabi sa inyo kung bakit tropical cyclone wind signal number 1 pa rin tayo sa Metro Manila. Sa lowest na pressure expected na naitala na aking weather station o naitala na aking weather station kaninang ating gabi ay nasa 26 degrees Celsius. Sarado ang pinaka-lowest temperature na naitala dito sa Caloocan. Kahapon, 32.5 degrees Celsius ang naitala sa amin sa Caloocan. Kahapon dito ng hapon at 1:03 p.m. Meaning, medyo mataas ang aming heat index despite na comfortable na maitutuloy dito na 43.6 degrees Celsius rather
ang pinakainit pandaman namin. So, medyo dangerous level pa rin ito, pero sa amin sa Caloocan, maituturing itong comfortable na rin. Itatabi naman sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may maalinsangan at mainit na temperatura na 34.7 degrees Celsius. Ang pinakamataas na temperatura sa bansa, sa Baguio City naman, almost stationary at 17.6 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa. Inulan naman ng Kasiguran Aurora na umabot sa heavy rain to violent total rainfall ng 111 millimeters na total rainfall. So sa Kasiguran Aurora po yan, mula pa yung kahapon. Well, nakataas na nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 yan kahapon. If I'm not mistaken, umabot sa TCWS number 2 sa aking Tropical Cyclone Wind SWAT range. So, alam na natin, talagang uulanin sila ng matindi dyan. At ito na nga po, tuloy-tuloy na mula kaninang madaling araw. So, ganyan po inabot sa kanila. Kung sisilipin natin yung mga ibang apektado ng ulan mula kahapon, as of 12 p.m. ngayong tanghali, kung pumangalawa na po ang Dayat Camarines sa norte, 39 mm. So, Kasiguran Aurora lamang, umabot sa mahigit 100 mm na total rainfall mula pa kahapon. So, ingat po. At since patuloy pa rin kayo uulanin dyan, asahan po natin at binanggit na natin yan sa report, mahigit 100 mm to 200 mm o mahigit pa ang aasahan ninyo magiging total rainfall dyan ha. So ingat po sa mga pagbaha talaga. At kung maapektuhan, kung maaari ay evacuate muna at punta muna kayo sa inyong mga kanya-kanyang evacuation center kung maaari para iwas disgrasya. Sa ating outside humidity, mataas po ang concentration, 84%, at wala po itong nagbago since last hour. 1,004 hectopascals na po ang atmospheric pressure dito sa amin sa Caloocan, so detect na po ang presence ni Bagyong Nika dahil mababa na po sa 1,005 hectopascals, meaning may low pressure area malapit dito sa amin sa Caloocan na nadedetect na po ngayon. Mababa pa itong bumababa o mabagal na pagbaba since last hour. So maaari pa itong mas bumaba habang tumatawid itong sinika. Pero as time goes by, mula mamayang gabi, unti-unti tataas na naman yan kasi pa west-northwest naman kasi ang direksyon ng bagyong sinika. High tide na low tide status, pa-minimum low pa po tayo pero nireport ko na rin kanina sa aking Facebook page, totally bawal po pumalaot sa bahagi ng extreme na Luzon, mapakanluran man yan o mapasilangan, lalo na sa baybay na yan ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at sa silangan naman ang buong Cagayan Valley hanggang dyan na nga po sa may bandang Aurora region. Of course, na umaabot ng 1.25 hanggang 4 meters at maaari pang umabot sa 6 meters. Pero dahil sa landmass ngayon, itong sinika, malamang aabot sa hanggang 4 meters ang taas ng alon sa baybayin, sa paligid niyan ng extreme Northern Luzon. Kaya wag po muna pumalaot sa ating mga maliliit na mga isda, maging sa mga sea crabs. And expected na natin, suspended na po ang biyahe ng mga roro, just in case may roro pong tumatawid. Diyan, papunta sa may Batanes Copop Island, lalo na. At yung mga paliparan ay totally nakasuspend na po. Matik na po yan. At sa ating almanac, rather, so may katangharing araw, kaninang 5:55 p.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:24 p.m. Ang ating waxing gibbous na 72% illuminated na po na liwanag ng buwan ay mukhang kasisikat pa lamang o pasikat pa lamang at negative 21 degrees. So, medyo malayo pa ang konti. Sisikat pa po ito mamayang hapon pa po, 1:49 p.m. at inasang lulubog ito kinabukasan na ng madaling araw at 1:58 p.m. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, matik, magiging maulan po tayo, localized thunderstorms, 100% chance ng ulan na may kasamang pagbugso ng hangin, especially dito po sa Northern Luzon hanggang Metro Manila. Bukas magiging partly cloudy at maulan ang ating maghapon daw na may mga localized thunderstorms. 80 to 84% naman ang chance ng pag-ulan dito sa Metro Manila mula sa amin sa Caloocan. Highest and lowest temperature expected 30 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Hindi na natin i-report itong local weather advisory. Very late na po itong data feed ni Pag-asa at nabasa naman ninyo yung pinaka-latest local weather advisory natin sa pinost ko sa Facebook page. So sa mga bago pa lamang ay pakisilipin ang aking Facebook page, isearch na lamang Pimo Weather Philippines.
So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na medyo naglo-look pa yung data feed ng satellite ng Himawari. So, medyo tiis muna tayo dahil nagkaroon din tayo ng space weather status na geomagnetic field. Bagamat minor ito, pero nataon po na rumekta sa mga satellite ng NOAA at Himawari yung impact ng coronal mass ejection ng araw. So, medyo nagkaroon muna ng safety precaution yung mga satellite. Nagkaroon kasi siguro ng minor electrical surge, so medyo nag-hibernate muna siya. Medyo parang sinutdown niya muna yung sarili niya para na rin sa protection, para hindi masira yung mga satellites sa outer space. So nagkaroon ng interruption sa data feed ng satellite. Ayan, medyo distorted. Nagsimula pa kasi ito kaninang alas 2 ng madaling araw upon impact ng geomagnetic field sa Earth. So, naka-apekto yun sa pagkuha ng satellite imagery ng mga geostationary satellites. So, medyo tsagaan natin muna at makikita po yung pinakasentro ngayon ni Nika. Ayan, nasa may bandang Santiago Echagui na ang pinakasentro nito. At makikita yung kalawakan ng outer rain band. Nagbubunsod na po ng mga ilang moderate and heavy rain showers unti-unti. So, violent to torrential mula sa malapit sa pinakasentro niya dito sa may bandang Isabela. Sakop na nga po ang buong Mountain Province, Ifugao, Benguet, hanggang dito na nga po yan sa bahagi ng Ilocos Sur. Nasasakop na po yan dahil yung gust range, yung gusty wind range, umaabot na dyan sa buong area na yan. So asahan po na mga hanggang torrential rain showers po ang aasahan ninyong ulan dyan sa mga taga Santiago o halos area na po ng buong Cagayan, Tugigaraw, yan. Kasama na ang Isabela sa Palanan, Kasiguran, Aurora, at dito naman sa bahagi nga po ng bandang Bayumbong. Umaabot na rin sa bahagi ng Cordillera Administrative Region hanggang Apari at Babuyan Islands, yung outer range. Lalo na't mas malakas po ang bugso ng ulan dyan at hangin dyan sa extreme Northern Luzon. So mag-iingat po sa mga kababayan natin dyan dahil dyan nakatutok yung pinaka-upper right quadrant, which is mas delikado po ang mararamdaman ninyong bugso ng hangin kasabay ng bugso ng malakas na ulan. Dito rin sa bahagi ng upper left quadrant na kasabay ang sakop ng buong Ifugao, yan, Benguet, sa Banawe rin, sakop, ay mararamdaman ninyo yun ang kasabay ng malakas na bugso ng ulan at hangin din. So, delikado po. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin. At mula din sa bahagi po ng Pangasinan, Dagupan, some heavy rain showers din po ang umiiral ngayon dyan. So sisilipin natin ang heavy rain potential para mas makikita natin ng maigi. Hopefully, maganda ang data feed. Dahil nagloloko nga po yung mga satellite imagery. So kung mapapansin niyo hindi masyado maganda ang data feed. Pero kitang-kita pa rin yung range ng heavy rain potential na umaabot po sa Baguio, San Fernando, La Union, hanggang dito sa may bandang Dagupan nga po. Ang pinaka-outer ng heavy rain potential hanggang din sa may bandang Zambales o bandang west portion ng Zambales at pagitan ng bandang Central Luzon sa Tarlac. So, hopefully hindi ito delayed dahil nagloloko nga po yung mga satellite imagery. Pero kitang-kita hanggang din sa may bandang boundary nga po ng Dagupan hanggang Nueva Ecija. So, moderate to heavy rain showers pa rin ang makikitaan na mararamdaman ng mga taga Central Luzon, pababa na yan ng bandang Pampanga o Angeles. Pero mula sa may bandang San Miguel, Bulacan, pababa ng Baliwag, hanggang dito na po sa may bandang North Caloocan o ilang areas ng Bulacan, mula Giginto, Bukawi, hanggang San Jose del Monte, Bulacan, ay mga unti-unting mga ilang light to moderate showers ang medyo mararamdaman ninyo. Medyo gusty winds pa rin ang aasahan ng mga taga Central Zone, pababa ng Northern Caloocan. At mula sa bahagi nga po ng Metro Manila, pababa ng Calabarzon, ay magiging gloomy tayo, medyo gusty wind pa rin mararamdaman ninyo, pero expected hindi tayo masyado nakakaranas ng mga pag-ulan. Magkaroon man, mga medyo bugsuan lang ang buhos ng ulan, depende sa water moisture na dadaloy dito dahil nga po again, yung southwesterlies inflow, mahahatak pa rin yan, ni Bagyong Nika, patungo dito sa kung saan nandito ang sentro na ngayon ni Bagyong Nika. Apektado pa rin yan ang bahagi ng Calabarzon area, bandang Bicol sa Camarines Norte at Mimaropa area. Hindi nga lang ganun katindi ang magiging boost ng ulan. So magde-depend yung saturation ng water vapor habang nagtataverse ng Metro Manila at Calabarzon, yung southwesterlies inflow na magbubuso po yan ng pag-ulan.
Kaya na lamang kagabi, bigla tayong binuhos ng ulan na matindi sa Metro Manila na umabot sa mahigit 50 mm ang total rainfall within 30 minutes lamang yun. So, asahan natin na bigla tayong makakaranas na ngayon ng ganong lakas ng buhos ng ulan na bigla rin agad titigil. So, mula sa may bandang Calabarzon area, Bico region, magiging maulap din kayo dyan. Titingnan natin. Sa NOAA satellite imagery, medyo topak din o hindi maganda ang presentation ng mga satellite. Nagloloko po talaga hanggang ngayong tanghali. Hindi maganda ang reception. So, wala tayong magagawa dahil nature po ang nagbibigay ng problema sa ating mga satellite imageries. Ayan ito satellite imagery to ng NOAA. Makikita natin ay hindi maganda yung output ng satellite imagery feed. So, wala tayo halos makita. Medyo blindfold. Ayan, nagloloko po talaga. Pero kita naman yung outer band hanggang dito sa Central Luzon, nagpapang-abot pa rin po yung possible na mga moderate heavy rain showers hanggang dito sa may bandang dulo ng Angeles, Pampanga at ilang areas ng Quezon Province hanggang sa boundary ng Metro Manila. So, yun lang ang medyo nakikitaan natin sa NOAA. Medyo pareho rin kay Himawari. Nagloloko rin talaga ang satellite feed. So, medyo nahihirapan tayo mag-present. Pero sisikapin pa rin natin ma-explain ng maigi yung apektadong uulanin mula dito sa bahagi ng South Luzon at Mimaropa. Kasama na ang bahagi nga po ng Cuyon at Palawan. Bagamat medyo moderate sa parte na ito ng Kanluran ng Palawan area. Medyo katamtaman tayo dyan, mga ilang partly cloudy to mostly cloudy. Lalo na dito sa iba ng El Nino hanggang Taytay. Magkaroon man ng isolated rain showers, mga hindi naman tumatagal at panandalian lamang. Pero mula buong Southern Luzon hanggang Visayas, makikita natin sa satellite imagery, medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon ninyo dyan. At kung sisilipin natin sa Himawari satellite imagery ni Pag-asa, makikita natin medyo stable na yung Himawari na ni Pag-asa. So, very good. So, makikita natin mas malinaw na moderate at rainy weather ang most of Visayas area. Wala masyadong kaulapan dito, so mga minor lamang na mga isolated rain showers ang aasang pag-ulan mula din sa bahagi ng Panay Island, Negros Region, Central Visayas at Eastern Visayas. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang areas ng Masbate, Sorsogon sa may Bico Region at Panay Island, dulot lamang yan ng expected na daloy ng southwest inflow dito. Pero mas manipis. Hindi kagaya sa bahagi nga po ng ilagang parte ng Luzon, mula Metro Manila pataas. Dito medyo mas manipis na po siya. So magkaroon man ng mga kalat-kalat na ulan, isolated rain showers naman ang mas mararamdaman ng mga taga-Kabisayaan hanggang sa bahagi ng Mindanao na mas maalinsangan ang mararamdaman ninyo dyan. Walang maging epekto sa inyo ni Bagyong Nika hanggang sa mga susunod na araw. Kahit lumapit pa itong si Bagyong Tupel, kung pumasok ng ating par. Walang masyadong mararamdaman ang mga taga-Mindanao. So asahan ang malinsangan, humid at makikitang mukhang maghapon ang matinding init sa inyo dyan. May easteries po kasing dumadaloy dyan sa bahagi ng Mindanao at southeastern part ng Visayas. Drier air po masyado dyan sa area na yan. At kasabay ng humid, magiging mas mainit po at alinsangan ang mararamdaman ninyo. So huwag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Hindi kagaya sa amin sa Luzon, na mas gloomy kami at mas maulap. So yun lamang po ang ating analysis para sa lagay ng panahon natin. Ang concentration ng medyo sumasamang panahon, ang bahagi lamang ng bandang Calabarzon at ilang parte ng South Luzon hanggang pataas na yan. Central Luzon na unti-unting mas nagiging masungit na habang pataas ng extreme Northern Luzon. Diretso naman tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector and as of 12:30 na ng tanghali, ay yung central air pressure na ngayon ni Toraji, international name o local name Nika, 970 hectopascals na po yung kanyang central air pressure. Maximum wind speed, 148 km per hour. Yung 1 minute average wind speed dito, category 1 typhoon. At bugsong umabot ng 185 km per hour. At so far, yung huli nating report, pero ang lokasyon na ngayon ni Bagyong Nika ay nasa vicinity na po ng Santiago. So mula Ifugao, magma-mountain province muna yan hanggang sa ito'y lalabas dito sa bahagi ng Ilocos Sur. At expected nga po mga mamayang gabi, expected na sa karagatan na ito ng bandang Santa Maria. Yung bandang Santa Maria or
bandang, kung hindi Santa Maria, bandang San Esteban. Karagatan yan ng Ilocos Sur area. Kung hindi na magbabago pa yung kilos niya. So, expected mamayang gabi, nandiyan na yan sa karagatan ng Ilocos Sur. Samantala, itong C27W o pre-Ophel, nasa tropical depression na rin po ito. Nasa maximum sustained wind na 70 km per hour at bugsong umaabot na ng 88 km per hour. Central air pressure, 995 hectopascals. At kumikilos ito pa westward na rin, pero mas mabilis at 30 km an hour. Samantalang itong si Nika, west din, na nasa 20 km an hour. Bahagya itong mababawasan yung lakas niya habang tumatawid sa kalupaan nga po ng Lola Luzon, ha. Take note yan mga folks. Ayan siya, sa ating satellite imagery, tropical storm na po siya at halos malapit na sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kung natatandaan ninyo kanina ay pinost natin yung distansya niya, nasa layong 1,537 km east po ito ng Lawang, Northern Samar. Dito, yung pinaka-reference point ko kanina. So, bahagyang kumikilos niya, but since mabilis na ang pagkilos niya pa west-northwestward, so baka sukatin na rin uli natin dahil mabilis pong pagkilos niya, around 30 km an hour yung kanyang pagkilos. So, malamang iba na ang kanyang measurement. So, susukatin natin mga folks. So, same reference point, layong 1,411 o 1,412 km east ito ng Lawang, Northern Samar. So, medyo malapit na talaga sa pinaka-boundary ng PAR. Kung pagbabasahin natin yung boundary, nasa around 334 km ng boundary ng ating PAR. Itong kung sakaling makapasok pa ito next week or this coming, baka next week nito makakapasok. Depende kung bibilis yung pagkilos niya. Baka matawag pa natin sa local name na Pepito yung magiging pangalan nito. Once na itong si Manny makapasok ng PAR, i-analyze natin kung anong expected o estimated na araw na papasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Kasi nabasa na ninyo yan sa aking Facebook page na pinost ko po kanina. So again, itong si pre-Ophel, unang makakapasok na, mauuna ito kay Manny. So yung mga ina-expect natin na baka magsanib ang dalawa ay mukhang malabo na dahil mukhang mauuna makakapasok si pre-Ophel at mas mabilis kasi ang pagkilos niya sa bilis na 30 km an hour. So, mukhang malabo na magsanib itong dalawa, si Manny. At kumikilos pa rin ito pa west-northwestward at mukhang tutumbukin pa rin ang Northern Luzon according sa pinaka-latest forecast natin. Kung titingnan natin sa pinaka-empirical forecast mula sa pinaka-ensemble natin, yan, i-reload natin since nagbabago time to time ang ating mga ensemble forecast system. Mula kay Ophel muna tayo, kay pre-Ophel. Ito ngayon yung pinakasentro niya ngayon. Yung kasalukuyan niya as of 12:45 ngayon ng tanghali. Inaasang papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan makikita natin. Bukas po yan, madaling araw o bago mag-umaga. Basta bukas po na madaling araw, ayan ayon sa pinaka-data feed. Papasok niya ng Philippine Area of Responsibility, bukas na po yan ng umaga o madaling araw. And then, posible pa itong severe tropical storm na mga gabi na po, kinabukasan. Yan, mga bukas po yan ng gabi. Asahan, papasok ito sa severe tropical storm, itong si pre-Ophel na ating tinutukoy And then, according sa data feed, forecast ng Joint Typhoon Weather Centers, mga alas 8 naman ng gabi, ng alas 8 din ng gabi. So, medyo malayo yung distansya. So, parang 8 p.m. Severe tropical storm na rin. And then, magiging typhoon category siya kinabukasan ng bandang Miyerkules. Yan. Miyerkules ng umaga, according sa data feed ng forecast, o kahit tingnan nyo kay Pag-asa, 8 o'clock a.m. daw ng Miyerkules, ay papasok na siya sa typhoon category. So, mukhang mauuna kay Joint Typhoon Weather Center na magiging typhoon category o itataas sa category typhoon ang nitong si Ophel. So, kung titingnan natin extending forecast, susunod itong si Joint Typhoon Weather Center, pero dito 8 a.m. din siya.
Malayo nga lang ang distansya. So, baka magtatali din yan. 8 a.m. din ang pinapakita dito ng Joint Typhoon Weather Center. And then, kikilos ito pa west-northwestward at expected. Gaya na ating pinost sa Facebook page, ay hindi pa talaga absolute yung ensemble forecast dahil napakalayo pa. So, una, pinapakita bandang Palanan Isabela ito maglalandfall. Ngayon, nagbago na yung forecast track. Bahagya itong tumaas. Pero dahil kinuha natin yung mean, nabanggit na po natin ang bahagi nga po ng Cagayan Valley na posibleng maglandfall. Ngayon, base sa ating mean track, kung pagbabase natin, pagitan ng dalawang ito ni Joint Typhoon Weather Centers at ni ni Pag-asa, makikitang ina-expect din sa may bandang dulo ng bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan ang posibleng ilandfall nitong si Ophel. Again, hindi na po absolute yan. Magbabago-bago pa ang mga ensemble forecast track niyan. Malamang maya-maya ay bababa na naman yung forecast track niyan. So, either way, malawak pa po yung cone of probability. Bagamat yung kanyang gap ng kanyang ensemble forecast, medyo mas maliit. Hindi masyado malaki yung kanyang cone of probability o uncertainty. So, just in case, maaaring banda rito lamang yung bandang Cagayan Valley ang inaasahang posibleng ilandfall nitong si Pre-Ophel ha. Expected yan mga hapon o gabi, ang expected na maglalandfall yan o bago maghating gabi ng November 14 po yan. So bandang Huwebes na po yan ng gabi o bago maghating gabi ng November 14. So Huwebes po yan ng gabi. Expected maglalandfall na yan dito. So kung hindi man dito sa may bandang silangan ng Tugigaraw, bandang Cagayan Valley pa rin o dito sa may bahagi malapit sa may bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan maglalandfall. So yun po na ang kasalukuyang forecast track nito ha. Again, magbabago pa ang forecast track na yan anytime. So abang-abang na lamang sa mga further natin na mga analysis and sample forecast para kay Bagyong Ophel. Samantala, itong si Manny, gaya nating analysis 2 days ago pa, nakita natin may mga kumakalat pa, malulusaw daw itong si Manny, di ba? Pagdating din sa may bandang Mariana Island. Pero ang sabi ko nga po, huwag natin i-underestimate yan dahil binanggit na po natin since kahapon ay posible pa itong kumapit sa 30 degrees Celsius na sea surface temperature dito malapit sa boundary nga po ng Philippine Area of Responsibility. At nagtugma nga po yung analysis natin. Upon weakening, pagdating po dito sa bahagi ng Guam or Northern Mariana Islands, 8 o'clock AM ito ng November 13, so Wednesday po ito. Magiging tropical depression siya mula sa pagiging tropical storm ngayong araw o hanggang bukas po yan. Pagka-tropical storm siya hanggang sa makapasok ito o makalapit sa baybayin ng Guam and then magiging tropical depression siya by Wednesday ng 8 o'clock AM. And then mula sa pagiging tropical depression, pagsapit ng umaga, kinabukasan, magre-re-enhance ito at magiging tropical storm. So, tama po yung ating analysis. Pagsapit nga po dito, mukhang makakakapit pa siya o posible pa siyang makakapit sa 30 degrees Celsius na sea surface temperature. Dito kasi may mga nasa around 27 degrees to 28 degrees Celsius ang sea surface temperature dyan eh. So, pag tabi niya dito, medyo drier. Yung area na ito, medyo dry. So, medyo mahihirapan muna siya magkaroon ng development. Medyo mahihirapan siya. Kaya siya medyo humihina. Then, pagdating dito sa area na ito, malapit sa boundary ng PAR, tataas yung sea surface temperature, 30 degrees Celsius, kaya magkakaroon ng re-intensification. Ayan, no? Pagsapit nga po ng Huwebes ng umaga. At expected daw ng November 15, 2024 ng madaling araw o Biyernes ng madaling araw, inaasahan daw itong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling mag-maintain sa tropical storm o tropical depression na makapasok, itong si Manny, tatawagin natin to sa local name na Pepito na. So, tingnan natin, malayo pa ang itinatravel nitong si Manny. So, hindi pa natin certain kung magtutuloy-tuloy siya na makakapasok ng Philippine Area of Responsibility bago mag-Biyernes. So, nitong Biyernes pa ay naasahan, malalaman natin kung aabot pa. Pero just in case may idea na kayo mga folks, natatawagin natin to sa local name na Pepito. At inaasahan natin na mukhang gagaya siya. Mula 15 ng umaga o Biyernes ng umaga, bigla itong kakabig pa west-northwestward. Kung saan yung mga dating track
ni Bagyong Nika at ni Bagyong Ophel. Sasabayan niya yung daloy o yung magiging forecast track o kilos kapag ka naging si Pepito at nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. So hanggang sa yung extended forecast ni Possible kung magiging si Pepito hanggang Sabado na yan ng umaga. Dito na yan, sasabay na yan sa kung saan mga dumaan itong si Ophel. Gagaya siya sa magiging kilos ni Ophel kung sakaling makapasok pa ha at maging si Pepito. Abang-abang na lamang natin mga bandang Miyerkules. Tingnan natin kung tuloy-tuloy pa itong makakapasok. Kung hindi naman, o hindi na talaga niya kakayanin, pagtawid niya ng Guam, baka dito malusaw na lamang siya o madissolve. So, hopefully, madissolve siya, hindi siya makatapak o makakagat ng 30 degrees Celsius si surface temperature. Once na nag-boundary pa siya dyan, yun, baka mag-re-intensification kasi siya. So, at least may idea natin mga folks, kung sakali. Kaya yung mga nagsasabi kagad na malulusaw, huwag mo nang i-underestimate dahil ito nga po lumalabas pa sa mga extended forecast na ito ay posible pang mag-re-intensification. Kung pagbabasa naman natin ang gamit ng ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, para sa magiging datos, lalo na nitong si Manny na maaari pa bang makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa Global Spectral Model, makikita natin una itong si Bagyong Ophel. Ayan, makakapasok siya ng Philippine Area of Responsibility, probably mga mamayang gabi o bukas po yan ng madaling araw, ng 12. Yan, so mga bukas ng madaling araw, probably, makakapasok nga po ng PAR. Kung hindi, bago maghating gabi mamaya. Mula kay Bagyong si Nika, makakalabas nga po ito ng bansa by around November 12 na nga po, bukas. So, expect mga bukas po yan ng hapon o gabi. Yan, according dito sa ating Global Spectral Model. Kasabay naman ang pagpasok nitong si Pre-Ophel, yan, same day. Baka kung hindi maghating gabi, bukas nga po yan ng madaling araw ng 12. And then ito namang si Manny, makikita natin, nandito na to sa may bandang Guam by November 13. So, bandang Miyerkules po yan. And then lalapit ko sa may bandang boundary ng PAR, mga Huwebes. Yan, Huwebes po yan ng umaga. And then, papasok pa daw ito ng Philippine Area of Responsibility, mga Huwebes po yan ng gabi or Biyernes ng madaling araw. November 15, 2024 po yan. Then papasok yan as tropical storm. According dun sa huli nating binanggit kanina. So makikita natin, magiging si Pepito pa daw po ito. Base sa huling track forecast. So malinaw yan ha. Ayan ha, nire-reanimate pa natin. Makakapasok pa yan ng ating PAR. As tropical storm, according dito sa ating Global Spectral Model. Courtesy yan ha, mula kay Japan Meteorological Agency. Yan, makakalapit pa siya ng bandang Bicol region, tapos kikilos pa west-westward na naman, patungo na naman sa direksyon ng Northern Luzon. Ay, ano ba yan? Puro Northern Luzon ang tumbok ng mga bagyo ngayon ha. Anyway, sa mean sea level pressure, ganun din, makikita natin, tropical storm po, makakapasok itong si Manny. So, maaaring tawagin natin sa bagyong Pepito. Oras na makapasok. Ito naman si Ophel, yan, kikilos pa west-northwestward at makikita ang tutumbukin din ang northeastern Luzon. So, bandang Cagayan Valley po yan. So, pinaliwanag natin kanina, posibleng bandang Santa Ana, Cagayan or banda dito sa may bandang Baybay ng Cagayan Valley kung hindi man ito magpapalanan Isabela. So, malawak pa kasi yung kanyang cone of probability niya kahit maliit na lamang yung gap. So, ayan, mula kay Ophel, then sabay naman ang papasok nitong si Pepito o sakali. Mga hapon po yan ng Huwebes o gabi. Kung hindi man, kinabukasan ng madaling araw ng Biyernes. Yan. So dito, mga gabi po siya, pinapakita na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So malayo-layo pa talaga ang ating obserbahan itong si Ophel at kay Manny na posible pang matawag na Pepito. Malinaw yan ha, gamit ang ating Global Spectral Model. Sa mga iba't ibang mga computer models sa weather agencies mula sa GFS, makikita po natin dito, yan ha, ini-slow animate na natin. Ganon din, makakapasok itong si Ophel, mga bukas po yan, either bago maghating gabi madaling araw, and then kikilos pa west-northwestward, tutumbukin na naman ang Northern Luzon, and then kasabay ng pagpasok naman
either Huwebes ng gabi or Biyernes ng araw, itong si Manny na tatawagin nga natin sa local name na Pepito. So yun po, mukhang mataas ang consistency o yung confidence na makakapasok pa rin itong si Pepito sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagtutugman na siya sa forecast ng Japan Meteorological Agency. Kay ECMWF, ganun din, medyo consistent na rin ang pinapakita na makakapasok pa rin itong si Pepito either Huwebes ng gabi o Biyernes na madaling araw. Ganon din ang pinapakita, oh. So, malinaw po yan mga folks, ha. Mataas ang confidence na ng dalawang bagyo na ito. Pero si Ophel, sigurado na to papasok na ito mamaya o bukas na madaling araw. Pero itong si Manny o Pepito, mataas din ang confidence ni ECMWF. ECMWF na yan mga folks, ha. Malinaw na ipinapakita na makakapasok pa rin siya ng ating Philippine Area of Responsibility. So, yung nagsasabi na malulusaw daw si Manny, well, hindi po nagsisinungaling yung forecast. So, maaring hindi pa yan malulusaw talaga. According yan sa mga iba't ibang computer models. Nagkakatugma na sila ng Japan Meteorological Agency, GFS, at ECMWF na pare-parehong mataas ang confidence na makakapasok pa talaga itong si Pepito. So, abang-abang na lamang. Hindi pa pala tapos ang ating kabanata na may dadaang bagyo. After nitong sinika na makatawid at ragasain ngayon ang parte ng Nodo Luzon, susunod pa itong si Ophel at maaari pang sumunod itong si Pepito. So, talagang kailangan i-prepare ng ating mga kababayan, lalo na mga taga Nodo Luzon. Mukhang bubugbugin po tayo dyan ng tatlong bagyong ito. So, ngayon pa lamang sa mga kababayan ko sa Nodo Luzon, pang-una pa lamang na impact yan. Actually, sunod-sunod na po kayo nakakaranas ng bagyo dyan mula kay bagyong Christine, Julian, at ngayon naman kay Nika, Ophel, at malamang si Pepito pa, hahabol pa po. So, ilang bagyo yan? Mga 5. Mukhang 5 bagyo ang tumama. Puro dyan sa may bandang Northern Luzon po tinatamaan. So, at least mag-prepare pa rin tayo mga folks at magdasal po tayo maigi na wala pa rin magiging malaking structure ang masiraan at wag naman sana magkaroon ng malaking disaster. Pero nasa na natin ang local government natin sa Northern Luzon, magde-declare na talaga yan ng state of calamity na dahil talagang hindi na nila kakayanin ang sunod-sunod na bagyong tatama. So at least sa mga kababayan natin at sa mga local government natin na nakikinig sa inyong lingkod, kung alam ninyo na kailangan i-declare na ang state of calamity, maaaring mag-declare na po talaga dahil at least malayo pa ang bagyong Ophel at Pepito, medyo makapag-prepare na po ng pondo para sa mga rehabilitation kung kailangan at yung mga kailangang ikumpuni lalo na sa ating mga flood control system na maaaring nasira at lalo na sa magiging pag-apaw po ng mga dams dahil sa tuloy-tuloy na mga mababagsik na buhos na ulan. At susundan pa nga po ito ng dalawang bagyong si Ophel at ni Pepito kung sakali man. So dahil kay ECMWF, GFS at Japan Meteorological Agency, pataas na po ang confidence ng dalawang bagyong ito ay malamang ay highly consistency na po yung forecast na posible talaga makakapasok pa itong si Pepito. So abang-abang na lamang po until next Wednesday hanggang Friday po yan, hanggang sa makalapit itong si Pepito kung sakali. So paghandaan po mga folks. So kamusta na natin ang unang buwan ng November mula sa ating monthly rainfall stock sa ating near real-time vegetation and drought. Makikita natin sobrang tindi o very above average rainfall na po ang extreme North Luzon hanggang dito sa bandang Central Luzon. Damay na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon dahil nga po sa sunod-sunod na pagpagulan at pagdaan ng mga nakaraang bagyo. Siyempre, nag-above average rainfall na rin ang bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng kanluran ng Visayas. So, above rainfall na rin. So, makikita natin, hindi pa umuusbong ang total La Nina, pero grabe na po ang dami ng ulan na naibubuhos. Well, hindi naman yan natural ng above average rainfall. Dulot lang kasi yan ng sunod-sunod na bagyo na mga nagdaan. Kaya, nag-average yung ating monthly rainfall ngayong month of November. Itong huli noong November 8 ay inulan ang parte nito ng silangan ng Bicol Region at Eastern Visayas
at ilang bahagi nga po ng Davao del Sur area. So, madalas na tayong inulan hanggang sa ito nga, dumating nga po itong si Nika. Expected, tataas na naman yan at makikitang very above average na po ang saturation na naging pag-ulan sa extreme northern Luzon. Now, which is tugma sa actual rainfall averages o nationwide daily rainfall average na ipinapakita naman sa data feed ni Pag-asa. Ayan o, yung extreme northern Luzon. Above normal na po ang total rainfall o mahigit 120 mm na po ang inulan since November 1 hanggang November 10, 2024 na po. Yung iba, kabilang na ang parte na to ng Central Luzon, medyo below normal pa raw, ayon yan kay Pag-asa, pero nag-above normal na ang parte ng Metro Manila. Yan o. At ilang bahagi ng Panay Island at Davao Oriental na aking binanggit kanina. The rest, below normal pa rin daw ang indicated, kabilang na ang Eastern Visayas area. Pero sa aking analysis, sa aking monthly stock, ay above average rainfall na rin ang lumalabas dito sa may bandang Samar region at bandang Bicol region na. Dahil nga po sa sunod-sunod na mga bagyo na nagdaan. Pero kung between November 8 to November 10, makikitang above average rainfall ang parte na ito ng Isabela and the rest ng Cagayan Valley, ilang parte ng Camarines Norte, yan, at ilang areas ng Davao region, especially dyan sa bahagi ng Compostela Valley. Yan, kitang-kita. So, nag-above average. Pero generally, hindi pa yung parang kagaya lamang ng La Nina na sobrang taas yung above daily rainfall ng halos buong bansa. So, hindi pa talaga ramdam yung La Nina. Kung titingnan natin dito, tumataas lamang dahil sa sunod-sunod na dumadaan na bagyo. So, yun po yung pinaka-initial nationwide daily rainfall average natin mula sa official ni Pag-asa at sa aking analysis ng ating daily rainfall stock for the month of November 2024. Sa ulat nito naman, makikita mo, tumataas na naman ang noise level ng aking seismometer. Well, nandito na kasi sa bahagi nga po ng Luzon, Northern Luzon, ang sentro ni Bagyong Nika. So, hindi na tayo magtataka dyan. At habang bumababa ang atmospheric pressure, yung amplitude ng aking seismograph, mas lalo namang lumalakas kasi bumababa ang atmospheric pressure. Kapag kasi mababa ang atmospheric pressure, yung friction, yung pinaka-tilt, yung galaw ng aking seismometer, mas lalong nagiging very sensitive. Dahil gumagaan nga po yung paligid. So, makikita naman natin dito, wala naman na-detect na malalakas na mga pagyinig. So, diretso agad tayo sa data feed DP box mula sa kanilang mga short period seismometers. Mula kaninang madaling araw, wala naman tayong naitala dito ayon sa data feed DP box na magnitudes 4.0 pataas. Yan, wala. So, wala tayong naitalang magnitude 4, mga minor earthquakes lamang ang naitala so far. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake kung nakakailang total earthquake na tayo ngayong araw for the month of November 2024. Ayan, kung sisilipin natin, i-load natin muli ang month of November. Zoom out natin para mabilang yung lahat ng areas na masasakop sa Pilipinas. Total of 361 earthquakes na po tayo. 345 dito is magnitudes 2.0 pataas. 16 na po ang ating magnitude 4.0 at nanatiling wala po tayong naitala na magnitude 5.0 pataas. Ayon yan sa data feed ni P-Box. So hopefully tuloy-tuloy na yan. So wala po tayong malalakas na pagyanig so far ang naitala. Pero total of 361 na po ang ating total earthquakes. May nagtanong na naman, ilan naman ang total earthquakes natin mula January hanggang November. Well, walang problema. Papakita natin mga folks. Ilo-load natin ang all ng buong total earthquakes sa bansa from January hanggang kasulukuyang araw na ito ng November 11. Ayan. So, ito na po yung total, lahat ng lindol mula January ha. Makikita nyo naman sa aking webpage. Pero sa mga hindi nasusubaybayan, ayan po ang total earthquakes natin. Nasa total of 11,829 ang total earthquakes natin. Mula January yan hanggang November po yan. Ang starting magnitude po yan, magnitude 2.0 pataas ha. Hindi ko na po sinama ang magnitude 1 kasi halos yung man-made na po yung mga pagyanig na yan. So magnitude 2.0 po ang ating starting point. So total of 11,829 ang total earthquakes natin. 11,270 naman, magnitude 2.0 pataas. 553 na po ang ating magnitude 4.0 pataas.
51 sa magnitude 5.0 pataas, 6 na magnitude 6 at 2 magnitude 7.0. So, dalawang ating magnitude 0, ito yung sa may bandang Itbayat Batanes, magnitude 7.5 at isang magnitude 7.1 sa bandang Kalimbang, Sultan Kudarat. July 11 ito sa may Sultan Kudarat at April 3 naman noong Luyumanig sa bandang Taiwan. Sa atin sa Pilipinas, sa may bandang Itbayat Batanes ito. So, nagkaroon naman matinding damage sa Taiwan noon. Nung yumanig yung April 3, 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 11, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 11, 2024. Huwag pong kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang din sa ating website at www.timoweather.com para sa gusto nyo malaman na hindi pa natin isama ngayong hapon sa ating report. Tingnan nyo lamang dahil very active na po ating binabantayan at aktibo ang ating mga bagyo. Lalo na dito kay Nika at kay Ophel. Na ating binabantay na ngayon. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang dynamic at real-time events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po sa kanila dyan, lalo na sa mga taga Northern Luzon at magandang hapon po sa ating lahat.